Mula ho nung nakita ko yan, nakagaanan ko na ng kalooban. Kaya mahal na mahal ko si Clarissa eh. Clarissa? Oo, Clarissa. Kasi ganito yun eh. Kasi ho, nung inampon po ako ng mamo, pinalitan po niya yung pangalan ko. Kasi ho, ayaw niya nung pangalang Maylene, masyado daw humabait. Kaya ho, pinangalanan niya ako Clarissa. Oo, ganun nga. Kasi sa club kasi, talagang iniiba namin ng mga pangalan. Para ho bang artista at may screen name? Ganun ba yun? Opo. Kaya sana nga po, sanay po kasi ako sa pangalang Clarissa. Sana po yun na lang po itawag niyo sa akin. Kung yun ang gusto mo eh. Teka, di ba, sabi ko sa'yo, kung anong gusto mo, yun ang gagawin ko. Sige, hindi na Maylene tatawag ko sa'yo. Clarissa. Ano ho ang alam ninyo? Alam ko po kung nasan siya ngayon. Di po ba nabanggit niyo sa akin na magbibigay ko yung kliyente niyo ng pabuya? Kailangan ko po ng pera ngayon. Wala akong problema sa pera. Basta may tuturo ninyo sa akin kung nasan si Maylene. Saan nga pala si Daddy? Ilang araw ko na siya hindi nakikita dito sa bahay. Di nasan pa? Di nasa ospital. Ba, masyado atang concerned si Daddy sa pagbabatay doon sa nabangga niya. Ewan ko ba dyan sa daddy mo? Halos doon na yata natutulog eh. Baka naman kasi siguro maganda at sexy ang naaksidenteng babae. Dapat siguro, baka sales ka na yan. Magselos? Ako? You're crazy. Ay nako, if I know, isang cheap lang yun na babae na kaya nga nabangga ng daddy mo dahil palaboy-laboy sa daan. Wait, speaking of cheap girls, nasa na ba yung parang yung pokpok na dinala mo dito yun? Yung gusto mong pagtripan? Si Clarissa. Yeah. Ayun, napaglaruan ko at napagsawaan ko na. At wala na ako intensyon makita pa siyang muli. Good. Alam mo kasi anak, nung una ko pala siya nakita, parang, ewan ko ba? Parang bad vibes ka agad yung babaeng yun sa akin. Akala niya kasi, siseryosohin mo siya. Ano akala niya? Magiging senyorita siya dito sa bahay ko? Parang siya. Bangarap niya. Pinatid ko na si Mamo sa inyo. Salamat po. Alam mo, natutuwa ako dahil nakakilala ka ng isang Mamo. Hindi na nakihirapan, nilagaan ka, pinalaki ka. Nagpapasalamat ako sa kanya. Mabait ho si Mamo. Kahit ho, lumaki ako sa kasa, prinotektahan ho niya ako laban sa mga masasamang elementong pumapaligid sa lugar na yan. Hindi sa nangyari lahat to kung hindi ako umalis papunta Amerika. Kaya humihingi ako ng patawad sa iyo. Alam niyo ho, mahirap yung buhay sa kasa. Ang mami ko dati, nagtatrabaho bilang mamasan. Pero nung magkasakit siya at malumpo, kinailangan ko na rin hong maghanap ng trabaho. Naging waitress ako dun sa club. Pero maliit lang ko yung kinikita ko eh. Halos hindi ko na napagkasya sa pang-araw-araw naming pagkain. Kaya ako napilitang mag-GRO. Minsan ho, malaking tip ng mga customer. Pero kadalasan ho, maliit yan eh. Minsan gusto ka nang sumuko.
mukhang suka ako sa ginagawa ko. Pero kailangan ko tigasan kasi mura ako. Dahil kung hindi, gusto mga abutin natin. Kalimutan natin lahat ng nangyari. Magsimula ka uli. Bibigyan kita ng panibagong buhay. Pero sana naman, bigyan mo ako ng pagkakataon na mapuno ako sa iyo mga pagkukulang ko. Kanya? Papa, alam mo gusto ko siya rin grocery. Nakaka-TV yan, kailangan mo order din ng beer. Wala masamang din mo ano, Ayla. Ano ba ko? Good evening po, ma'am. Mukhang nagkamali ho kayo ng pasok. Girly bar ho ito. Ang gay bar sa kabilang kanto po. Asan ang manager? Manager? Bakit? Mag-a-apply ba, Kinkin? Meron akong hinahanap. Nagtatrabaho dito. Catherine ang pangalan? Oh, si Catherine. Dito nga siya nagtatrabaho. Pero wala na siya dito eh. Sorry ah. Teka, sandali. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Balita ko nagtanan yata kasama may mayaman ng jowa eh. Kasi tinakasan ng lalaking mahadera ng nanay. Ay, teka, sino ka ba? Ako lang naman ang mahaderang ina na tinakasan nila. Alam mo ba kung saan siya mahahanap? Hindi ko nga alam eh. Ay, kung mabait ka. Baka pwede kitang tulungan hanapin sila. Pero sigurado ko tagalan din mo ngayon. Kasi kayo na kayo nakita. Handa ako magbayad kahit magkano. Matuntun ko lang kung saan ang babahay-bahayan ng anak ko. At ang malanting Catherine na yan. Mayaman. Oh, tinignan mo ba kung nakalak yung pinto? Opo, Nay. Dinoble check ko na po lahat. Nay? Okay lang ho ba kayo dito? Bakit mo naman naitanong yan? Siyempre naman ho, Nay. Importante ho sa akin na malaman kung masaya ba kayo o hindi. Anak, basta masaya ka, masaya na rin ako. Tsaka isa pa, nakikita ko naman kung gaano kayo kasaya ni Charles eh. Sobra po, Nay. Hindi nga ako makapaniwalang nandito kami ngayon at magkasama. Biruin na niyo, Nay. Naipaglaban namin yung pagmamahalan namin. Siguro nga talagang wala nang makakapagpahiwalay pa sa aming dalawa. Jepoy, pagpasensyahan mo na si Clarissa ha.
Siguro talaga lang masakit pa sa kanya yung nangyari. Kaya ayaw pa niya makipag-usap sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, Mamo. Naiintindihan ko naman po siya eh. May karapatan naman talaga siya magalit sa akin eh. Dahil gago ko kasi ako. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan eh. Biktima ka lang ng sitwasyon kapareho ni Clarissa. Mahalaga masaya siya. Hindi lang masaya na rin ako. Salamat po, Mamo. Salamat na tinanggap niyo pa rin ako kahit na naging mahina ako. Alam mo ba na alam ko kung gaano mo kamahal ang anak mo si Clarissa? At kahit nakasintigas ng yelo ang puso niya, ikaw pa rin ang laman nun. Wala namang yelong matigas na hindi natutunaw, di ba? Sa tamang panahon. Kaya huwag kang susuko, ah. Alam mo, ikaw, wala ka nang alam gawin. Bulongin ako ng bulongin. Pero hindi, di ba? Ang ganda talaga. Sarap dito. Bakit, baby? Sakit ba yung ulo mo? Ano masahin ko? Ano hindi? Wala to, wala. Sandali lang. Pupunta muna ako sa kwarto kung kunin lang importante. Babalik ako kagad, ha? Tingnan mo, ha? Hindi lang. Beatrice, anong ginagawa mo dyan? Anong hinahanap mo? Naghahanap ako ng bagay na makakapagturo sa akin. Kung saan nagpunta si Charles. Itong babaeng ito. Itong malas eh. Siyang may kasalanan ng lahat. Mula nung dumating siya sa buhay ko, nawala ang lahat sa akin. Nawala ang anak ko. Kapag may nangyari sa ano ko, Tama na. papatayin ko siya. Tama na. Tony, I miss my son. I miss my son so much. Baka may nangyari sa kanya. Pumunta sa akin yung Catherine na yan. Pumunta siya sa akin. Ito ang gamot. Take 2 tablets every time sumasakit ang ulo mo. But I'm telling you, this will only serve as painkillers. Panandali ang ginawa lamang ang magbibigay nito sa iyo. Ang kailangan mo, to undergo medical treatment. Dok, kapag ininom ko ba to, gagaling pa po ba ako? Charles? Okay ka lang ba? Oo. Bakit? Masama mo pakiramdam mo? Hindi.
Hindi, okay lang ako. High-drip lang ako. Kala ko naman kung ano na. Nag-aalala kasi ako, baka sinusubukan na naman ng migraine mo eh. Hindi. Wala to. Sana kumasya. Hindi kasi ako sanay bumili ng damit pang babae. Kaya sabi ko, sales lady, bigay sa akin yung latest design. Ayan. Sa'yo, Mamu. Sa akin? Ang ganda-ganda naman ito. Salamat po. Diyos ko, ang mahal-mahal naman. May tag pa ba? Hindi napansinin yan. Anong ginamit mo? Siguro dito ginto? Di naman. Ang mahal eh. Mamu. Pasensya na kayo na. Pwedeng isang la. Mamu talaga. Gusto ko, yung grandeng kasal. Yung tipong makikita ng lahat ng tao kung gaano ko kaswerte. Dahil napakaganda ng mapapangasawa ko. Tapos, imbitado lahat ng taong kakilala natin. Ako naman, gusto ko yung simple lang. Gaano kasimple? Sino-sino yung mga imbitado? Ewan ko. Kahit sino. Kahit nga wala eh. Gusto ko nandun ka. Alam mo, sana ganito na lang tayo palagi kasaya, no? Ito lang naman ang hiling ko sa Diyos, eh. Ako rin, baby. Hindi ko makakalain na magiging ganito ako kasaya. Dahil yun sa'yo. Charles, ikaw ang nagpapasaya sa akin. Hey, tuloy-tuloy na to ha. Wala nang iwanan ha. Promise? Promise. Charles! Pare! Kamusta na? Pare! Si Catherine, ba't di mo kasama? Ako lang mag-isa lumawas, eh. Hindi ko kasama sa Catherine. Bakit may problema ba? Kinakabas ka ba sa pera? Hindi, hindi. Meron pa naman ako natabi dito, eh. Pinunta kita dito kasi gusto ko sana magpasama sa'yo. Meron lang akong kailangan asikasuhin na dapat nung ko pa ginawa. Aalis na ako sandali Pero babalik din ako agad. Meron ako importanteng asikasuhin sa opisina. Naku, baka naman ho, nakakaabala na ako sa buhay dahil araw-araw kayo nandito. No. Of course not. I'm happy to be here. Magkasama lang tayo, happy na ako. Well, matagal tayong hindi nagkasama and there's a lot of catching up to do. Saka gusto ko talagang makilala ang anak ko. Ha? Hello? Hello, Mr. Pentabella. Si Mr. Tuason ho ito. May good news ho ako sa inyo. Nagsalita na yung dating kapitbahay ni Lilian de los Santos. Kilala raw ho niya yung anak ninyo si Mylene. At maituturo niya kung nasan daw to. Charles, Oh. tagal mong nawala. Akala ko nagpatingin ka na sa ibang doktor. Hindi ko. Bakasyon lang po kasi ako, eh. Teka, nasabi mo na ba sa mga magulang mo ang tungkol sa sakit mo? Naipagtapat mo na ba sa kanila na meron kang brain tumor?